Katatapos-tapos ko nga lang paliguan ng aking batang maliit, kaya kumilos na nga ako dito sa bahay at bago nga ako maglinis, ay titiklopin ko nga muna natitira ko pang tiklupin. Natiklop ko na nga ang iba kong tiklupin, kaya lang meron pa ngang natitira at ngayon ko na nga lang tinapos. At dahil gising nga itong aking batang maliit, ay nilagay ko nga muna dito sa rocking chair para habang nagtitiklop ako ay nakikita niya ako. Alam niyo naman, in love to sa aking batang to, kaya ayaw na ayaw niya talagang mawawala ako sa paningin niya. Pero sa totoo lang, ang laki na nga ng pinagbago ng batang 'to dahil hindi na nga siya masyadong iyakin at hindi na nga masyadong nagpapakarga sa akin. Hindi kagaya dati na kapag nagigising siya tapos wala ako sa tabi niya ay umiiyak na. Dahil ngayon kapag nagising siya, naglalaro na siya. Maya't maya ko kasi siya sinisilip kapag natutulog siya at iniiwan ko sa kwarto. Minsan naririnig ko na lang na sumisigaw siya, umuungot, tapos ayun, pagulong-gulong lang siya dito sa higaan namin. Buti na nga lang malapad tong higaan namin kaya kahit magpagulong-gulong siya dyan ay okay lang. Pagkatapos ko nga tiklopin ang mga damit namin ay naglinis naman ako dito sa kwarto. Nag-vacuum na nga din ako dahil lilinisan ko na nga din tong vacuum namin dahil matagal-tagal ko na nga din tong hindi nalilinisan. At habang naglilinis nga ako ay binabantayan ko nga muna kay ate itong aming baby bunso. Pagkatapos ko nga maglinis sa kwarto, paglabas ko, etong at karga-karga na ng ate niya. Umiiyak kasi siya at gusto na palang dumede kaya pinadede ko nga muna at tinigil ko nga muna yung ginagawa ko. Tingnan niyo naman yung batang yan, ang cute-cute. Sinong magsasabing hindi yan cute? Char. Ang lakas-lakas na nga niyang kumain nung una naninibago pa siya at hindi pa niya nauubos yung pagkain niya. Pero ngayon nauubos na niya yung sineserve kong pagkain sa kanya. Kapag pinapadede ko nga itong baby bunso namin ay tumutulo din yung kabila. Kaya meron nga ako nitong milk catcher. Sayang nga inatapon yung iba, puno na sana yan. Hindi naman nasasayang ang gatas na yan dahil isinasama ko nga yan sa pagkain ni baby bunso. Maganda din kasi daw kapag sinasamahan ang gatas natin ng pagkain ni baby para merong antibodies. Wala pa naman akong ibang vitamins sa pinapainom kay baby kundi yung silin pa lang. At eto nga't pagkatapos ko nga padedehin ng batang maliit ay naglinis naman ako sa kusina. Naghugas ako ng mga pinggan at nag-vacuum na nga din ako. Pagkatapos ko maglinis sa kusina, diretso dito sa salas, nag-vacuum na nga din ako dito at nag-vacuum na nga din ako ng mga sofa namin dahil ang dami nga mga kanin dahil dito nga kami kumakain. Mas maganda nga na binacuum ko na para nga hindi na bumalik yung mga alikabok. Ang dami ko pa ngang nilinis pero hindi ko na nga lang sinama sa video kagaya na nga lang ng paglilinis ko ng ilalim ng lababo, pati na din yung cabinet dito sa salas. Inorganize ko lang naman ang mga gamit para nga hindi halo-halo. Pagkatapos ay nagmap na nga ako ng sahig sa salas papunta nga dito sa kusina. Nakapaglinis na nga ako dito sa kusina pero hindi ko pa nga namamap dahil gusto ko nga kapag nagmamap ako ay simula nga sa salas papunta dito sa kusina. At dahil ilang buwan ko na sigurong hindi nalilinis tong vacuum namin, siguro isang buwan ko na din tong hindi nalilinis, kaya eto nga't ganito na kadami yung dumi. Dahil napakaganda nga ng vacuum na to ay hindi lang alikabok ang nakukuha nito. At dahil wet and dry nga itong vacuum na to ay pwedeng-pwedeng ang laban itong kanyang pinaka-filter pati na nga din itong kanyang pinaka-bucket.